rocking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang fresh pa rin ng Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng vitamin C. Charot. So yun, so wala akong makeup guys. Actually guys, hindi ako naghihilamos ilang araw na. Tapos hindi rin ako, naliligo naman na ako. Kahapon naligo ako ng katawan ko. Grabe, bigla akong gininaw. Kasi guys, 4 na araw akong hindi naliligo. Charot. Kasi nga, di ba, sabi nga ng doktor, bawal daw basain yung mata. Bawal basain yung mukha. Actually, yung mukha yung order niya. Huwag kang maghilamos. So, punas-punas lang ako. Tapos wala akong nilalagay na cream. Kasi nga, baka mapunta sa mata ko. So, wala akong nilalagay na cream. Tapos, wala akong ina-apply. As in, wala. Wala ding water. Ganon. Hindi rin ako nagsasabon. Ganon. As in, wala. As in, kukuha lang ako ng bimpo. Tapos, aanuhin ko siya. Tapos, ipupunas ko siya sa mukha ko. Tapos, kanina, first time kong lumabas, pumunta sa event. Kasi nga, di ba, Mr. International Preliminary Competition. So, nagpunta ako. Ay nako, sabi ni nung una. Sabi niya, huwag kang pumunta, baka delikado sa mata mo. Actually, talaga guys, nagbayad ako ng mahal para sa taxi. As in, mula dito sa tapat ng bahay namin, kumuha ako ng sasakyan. Actually, hindi siya taxi, kotse na inaarkila. So, yon. Mula dito sa tapat ng bahay namin hanggang doon sa pupuntahan ko, as in door to door. So, yon. So, pagdating doon, ayun na, mismong tapat na nung event. Tapos yun, bongga. Diba? Kasi naman, tawag dito, kasi para safe, kasi hindi pa ako pwede sumakay sa mga motorcycle, di ako pwede mag-BTS. Actually, easy to way eh. Ang bilis lang. So, yun, ganun. Kaya lang, medyo may kamahalan lang. But okay naman, safety naman. At na-enjoy ko. So, syempre, na-enjoy ko. Na-enjoy ko yung pinuntahan kong event. Syempre, nakita ko yung first time ko lumabas ng bonggang-bongga. Sinama ko si Nu at first time lang din sumama ni Nu sa akin sa pageant. Hinatid niya ako doon para may tagapatak ng sa mata ko. Kasi nga, kailangan pinapatakan siya every 4 hours para hindi siya ma-dry. Kasi pag na-dry siya, nagiging mahapde. And then, ayun nga. So, natatakot ako baka matanggal yung pag nag-dry yan. So, yun. So, syempre, inom din ng maraming water. Napaka-importante din. Syempre, na umiinom ng water. Tapos, yung pag-uwi namin, ganun din. Taxi din mula doon hanggang dito sa bahay na. So, kararating lang namin. So, ang chika ko, syempre, ito na guys. Nakita ko na si Mr. Nigeria. Oh my gosh. Gwapo niya sa person, guys. Parang nakita mo si Will Smith in person. Kaya lang yung salita niya, syempre very Nigerian. Ganon kasi magsalita yung mga Nigerian eh. Pero guys, yung kagapuhan niya to the highest level. Ang sarap niyang kunin na maging modelo. At grabe, ang ganda ng katawan. Lalo na yung swimwear. Oh my gosh, Diyos ko talagang grabe, ang winner ng katawan niya. Ay nako, grabe guys, tumbling talaga ako ng bonggang-bongga. Parang gusto ko talaga mag-split. At syempre, hindi ko pinakawalan na hindi siya ma-interview as in talagang siya talaga yung hinintay ko. Kulang na nga lang puntahan ko siya sa backstage eh. Ganon. Tapos, ang isa din sa mga gwapo, si Mr. Mexico. Yes, gwapo siya in person talaga. Kaya lang parang, kumbaga sa may masyadong proud sa sarili, yung gano'n. Masyadong, parang alam niya na siya, na no, ako ang dominant dito, gano'n. But, it's nice. Siguro yung personality niya very dominant, gano'n.
Kaya parang ramdam mo na ano. Si Spain, gwapo din. Diyos ko, lalo na yung naka-national costume siya na pansoro. Oh my gosh, grabe, tumbling talaga ako sa kanya. Ang gwapo, sobra. Ang sarap niyang halikan, charot. Siyempre si Mr. Philippines, charming. Charming siya, very Pinoy. Pinoy yung dating niya. Tapos, may charm siya. Kapag tititigan mo, tsaka on stage, hindi siya malaki tignan, payat lang. Tapos, okay naman yung performance niya. Happy naman ako sa nakita ko at na-proud naman ako. Siyempre bilang Pilipino, mapaproud ka talaga sa kanya. Tapos, ang bubbly niya, makwento siya. I think ang baon niya dyan is yung kanyang personality. Yun talaga yung personality niya na, alam mo yun, nagpapakatotoo siya, kalog. I think kaya pumasok ng top 10 si Philippines. Pero kasi ang dami kasi magagaling din eh. Si Colombia, guys, nako. Siya yung pinaka baby face sa lahat. Tapos 30 years old na daw siya. Tapos pag tinignan mo siya, grabe. Ang gwapo, 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 gwapo niya. In person. Colombia. Tapos sino pa ba? Ayun, natuwa ako sa mga lalaki. Pero kasi ang Asia at saka ang Latin, parang silang dalawa yung nag-aano. Sa Asia kasi, mga palaban sila, especially Thailand, magaling din si Thailand. Si Thailand nga parang pili ko aabot din ng top 5 eh, kasi iba eh. Ang ganda din ng paandar eh, no? Panalo din yung eksena, panalo din yung ganap ni Thailand at talagang very ano talaga si Thailand, yung sasabihin mo iba din yung ipinapakita. But syempre, depende yun sa organization kung sino nga ba yung natitipuhan nila. Ang sabi ko nga kay Nigeria, actually sa totoo lang, kung naghahanap ng black winner etong ano na to, I think is Nigeria. Kung naghahanap sila ng black winner ha, I think it's time na naibigay nila kay Nigeria. And then depende sa organization kung sino nga ba yung gusto nilang manalo at kung nafe-feel ba nila si Nigeria na manalo, di ba? So yun, depende yun. But for me, overall, I think magaling yung performance ng lahat at lahat ay palaban. So ang hirap mamili ng top 10, ang hirap mamili na kung sino ba talaga yung aanuhin mo, but depende sa kanila. Oo. But for me ha, ang winner ko syempre Nigeria na. Diyos ko, kanina yung hinawakan niya ako, oh my gosh, mabaliw-baliw ako. Nung una natawa siya sa akin kasi sabi ko, alam mo, ikaw lang yung hinihintay ko. Tapos alam mo ba, pumunta ako dito para sa'yo. Tapos natawa siya. Tapos siya nag-picture kami dalawa nung una. So, syempre, parang ano lang siya. Pero yun nandoon na kami sa ano, yung nag-picture na talaga kami. Ay, grabe, hiniyapos niya ako. So, syempre naman, ng bakla naman, nagpayapos naman ng bonggang-bongga. Ay, naku, ang saya lang nung araw ko. Parang pagod ako, pero alam mo yun, happy ako doon sa eksena. Happy ako sa mga nakita ko. So yun, saya ng Mr. International. And then of course, looking forward ako sa Coronation Night. Pero guys, huwag nyo naman kalimutan iboto si Mr. Philippines para sure tayo na makapasok sa semifinals. Kasi syempre, iba pa din na sinusuportahan natin si Philippines. At feeling ko naman, kaya naman niya. Sana makarating hanggang top 5. So, yun, para sulit, di ba? Actually, hindi mo alam kasi ang dami ng magagaling. But tingnan natin kung sino talaga yung aabot sa dulo at tingnan natin kung sino yung mananalo. So, ganon. Kayo ba guys, tingin ninyo? Kasi pwedeng si France, pwedeng sa botohan, I think si Netherlands. Sabi ganun, bumibili daw kasi ng boto si Netherlands. Kaya talagang mangunguna talaga siya sa botohan. Pero guys, laban lang. Tapos, I think try natin na na tulungan pa rin si Justin, di ba? So para mas umangat yung laban niya. Ganon. So mabait si Justin, saka siya, bubbly yung personality niya at ang charm niya. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, charming ka. Ayun ang magpapaano sa'yo dito. Kasi charming talaga yung beauty niya. Pero syempre,
kung kagwapuhan at sex appeal, I think I go for Nigeria. So, yun. Yung alam mo yung pwede kang magpakasal sa kanya. Charot! Anyway, Diyos ko, syempre naluloka ang bakla. Masaya lang ako sa experience ko. So, yun. So, kayo guys, tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo. So, syempre maraming salamat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Syempre, see you tomorrow. Thank you guys. More chika tomorrow.